Magmula pagkabata, dito na ako lumaki sa aming baryo. Ang araw-araw kong tanawin ay ang malawak na palayan na kumikislap tuwing sisikat ang araw. At ang mga taong kahit pagod ay patuloy na nakangiti habang kumakayod sa bukid. Ako si Ligaya, dalagang probinsyana na hindi nakapagtapos ng kolehiyo dahil mas pinili kong ipagpatuloy ang pagsasaka na iniwan sa akin ng aking yumaong ama. Para sa iba, simpleng lupa lang ito na maaaring bilhin at gawing negosyo. Pero para sa akin, ito ang buhay ng aming pamilya. Isang hapon, habang abala ako sa pagtali ng mga kumpol ng palay, may napansin akong mga sasakyang magagara na pumarada sa gilid ng kalsada malapit sa aming bukid. Pumito ang isa sa mga bata sa baryo at nagsisigawan sila. May dumating na taga Maynila. Napatingin ako at halos mapakunot ang noo ko nang makita ang lalaking bumaba mula sa itim na sasakyan. Nakaitim na suit siya. Makinis ang sapatos at halatang hindi sanay sa putik o alikabok. Ang mga kasama niya ay may dalang papel at folder. At ang pinakabumumad sa akin, ang kanyang tingin. Mataas, parang lahat ng tao sa paligid ay walang halaga. Lumapit siya sa amin, kasama ang barangay kapitan. Narinig ko ang pangalan niya, Anthony Fernandez, isang kilalang CEO sa Maynila. Pinakilala siyang negosyante na nais bilhin ng lupa para gawing resort. Agad akong nakaramdam ng kaba at inis, lalo na nang marinig ko ang tono ng kanyang boses. Napakaganda ng lugar na ito. Sayang kung manatili lang sa pagtatanim. Mas kikita ito kung gagawin naming commercial resort. Kung ibebenta niyo sa akin, mabibigyan kayo ng malaking halaga. Hindi ko napigilan ang sarili kong sumagot. Patawarin niyo po, pero hindi lahat ng bagay na susukat sa pera. Ang lupa pong ito, minana ko sa ama ko. Dito kami kumakain, dito kami nabubuhay. Hindi basta-basta ito ibebenta. Nakita ko kung paano kumunot ang noo niya at nagtaas ng kilay, para bang walang karapatang magsalita ang isang katulad ko. Miss, sa panahon ngayon, pera ang kailangan niyo. Hindi ba't mas maigi kung nagkakapera kaysa nagpapakahirap sa init ng araw? Pwede kayong bumili ng ibang lupa kung gusto nyo pa ring magsaka. Ramdam ko ang init sa pisngi ko dahil sa galit. Ang mga tao sa paligid ay tahimik. Natatakot sigurong magsalita. Pero ako, hindi ko kayang manahimik. Hindi lang lupa ito, kundi alaala ng pamilya ko. Hindi ninyo pwedeng bilhin ang bagay na hindi nyo pinaghirapan. Nakita ko ang bahagyang ngiti sa labi niya, pero hindi iyon ngiting maganda. Parang ngiti ng isang taong sanay na sa pagtatalo at gusto niyang ipakita na siya ang mas nakakataas. Matapang ka, pero sigurado akong iisa lang ang katapusan ng laban na ito. Hindi mo matatalo ang pera. Bumuntong hininga ako at tumalikod. Hindi ko gustong makipagtalo pa, lalo na at ramdam kong hindi siya sanay na pinapahiya ng isang simpleng babae. Pero sa loob-loob ko, hindi ako magpapatalo. Nasa likod ko ang buong buhay na pinaghirapan ng aking ama at pamilya. Kahit pa CEO siya, hindi ako magpapakain sa kayabangan niya. Nang gabing iyon, hindi ako mapakali. Naiisip ko ang kayabangan ng kanyang tingin at kung paano niya minaliit ang hirap ng mga magsasaka. Sino ba siya para sabihin kung ano ang dapat gawin sa aming lupa? Hindi ko maiwasang mainis at kabahan. Dahil alam kong hindi basta-basta ang kalaban namin. May pera, may kapangyarihan, at may impluensya siya. Pero isa rin akong anak ng bukid, at ang mga tulad ko, marunong lumaban gamit ang sipag, tapang at paniniwala. Kinabukasan, dumalo ako sa barangay meeting. Halos lahat ng magsasaka ay naroon, at gaya ng inaasahan, naroon din si Anthony. Malinis ang suot, may dalang mga dokumento at seryoso ang mukha. Doon niya inisa-isa kung paano makikinabang ang lahat kung ipagbibili ang lupa. May trabaho raw na naghihintay, may magandang kalsada at infrastruktura. Maraming nahikayat sa mga pangako niya, pero hindi ako. Nang binigyan ako ng pagkakataong magsalita, tumayo ako at humarap sa lahat. Maganda nga po ang sinasabi niyo. Pero paano kung isa lang itong pangakong malabo?
Paano kung mawala ang lupa at mawalan kami ng kontrol sa aming kinabukasan? Hindi lahat nadadala sa salita o pera. May mga bagay na mas mahalaga. Ang seguridad ng pamilya at ang dignidad ng isang magsasaka. Tahimik ang lahat matapos akong magsalita. Ramdam ko ang tingin ni Anthony. Parang naiirita pero may kakaibang apoy sa kanyang mga mata. Para bang hindi siya sanay na may tumututol, lalo na mula sa isang simpleng probinsyana gaya ko. At sa unang pagkakataon, nakita ko sa mukha niya ang isang emosyon na hindi ko maipaliwanag. Galit ba yon? Inis? O baka isang bagay na hindi pa niya mismo maintindihan? Pag-uwi ko mula sa pulong, napabuntong hininga ako. Nagsisimula pa lang ang laban, pero alam ko sa sarili kong hindi ito magiging madali. At kung si Anthony Fernandez ang magiging kalaban ko, kailangan kong maging handa dahil hindi lang pera ang dala niya, kundi ang kayabangan ng isang taong sanay na laging nakakukuha ng gusto. Ngunit sa puso ko, alam kong hindi ako susuko. Ang lupa naming ito, ang alaala ng aking ama, at ang buhay ng aming pamilya, hindi iyon mabibili kahit gaano pa kalaki ang halaga. Pagkatapos ng barangay meeting, ramdam ko pa rin ang bigat ng nangyari. Halos lahat ng tao ay natuwa sa mga pangako ni Anthony. Karamihan ay nagsasabing magandang oportunidad iyon para sa aming baryo, lalo na't may kasamang kalsada, trabaho at iba pang benepisyo. Ngunit para sa akin, malinaw ang lahat. Isang anyo lamang ito ng pagkuha ng lupa, pag-alis ng aming kasarinlan. Ang mga salita niya ay magaganda, oo. Ngunit hindi lahat ng maganda ay totoo. Isang umaga, habang abala akong nagdidilig sa mga bagong tanim na gulay sa gilid ng palayan, narinig ko ang ingay ng mga sasakyan. Nang lumimon ako, nandoon na naman si Anthony. Nakasakay siya sa kanyang magarang kotse, kasama ang 2 tauhan na laging may dalang folder. Bumaba siya at tumingin sa akin mula ulo hanggang paa. Hindi ko maiwasang maramdaman ang init ng kanyang mga mata na puno ng pangmamaliit. Hindi ka ba napapagod sa ganito? Tanong niya, sabay tingin sa mga kamay kong marumi sa lupa at putik. Maghapong nagtatanim pero konti lang ang kinikita, isang pirma lang sa kontrata, hindi mo na kailangang pawisan ng ganito. Pinilit kong maging kalmado kahit nararamdaman ko ang pagtaas ng dugo sa aking ulo. Kung ito ang buhay na nakasanayan ko, hindi ko ito ikinahihiya. Ang lupa naming ito ang nagpapakain sa amin. Hindi ko ito ipagpapalit kahit kanino. Napangisi siya at naglakad palapit. Halos ilang hakbang na lang ang layo niya sa akin. Hindi ka lang matigas ang ulo, matapang ka rin. Pero isipin mo, wala kang laban sa tulad ko. Sa huli lahat ng tao dito, kakampi sa akin dahil dala ko ang pera. Bumuntong hininga ako, pilit pinipigilan ang sarili na sumagot ng masakit. Ngunit hindi ko rin napigilan. Kung pera lang ang puhunan mo, huwag mong isipin na iyon ang laging panalo. May mga bagay na hindi mabibili ng yaman mo. Sandaling natahimik si Anthony. Nakita ko ang bahagyang pagkuyom ng kanyang kamao, tanda ng pagkairita. Hindi siya sanay na may umaangal sa kanya, lalo na isang babaeng magsasaka. Ngunit sa halip na magalit palalo, ngumiti siya ng malamig. Sige, tingnan natin hanggang saan aabot ang tapang mo. Hindi ako aalis dito hanggat hindi ko nakukuha ang gusto ko. Pagkatapos niyang umalis, naramdaman kong nanginginig ang katawan ko. Hindi ko alam kung dahil sa kaba o galit. Pero isang bagay ang malinaw. Nagsisimula na ang totoong laban. At alam kong hindi magiging madali ang mga susunod na araw. Dumating ang gabi ng susunod na pulong sa barangay hall. Puno ang lugar, halos lahat ng magsasaka ay naroon. Nakaupo si Anthony sa harap kasama ang kapitan. Nakamisi habang inilalatag ang kanyang plano. Isa-isa niyang binanggit ang mga proyekto. Kalsada, paaralan, health center. Parang gusto niyang iparamdam sa lahat na siya ang sagot sa lahat ng problema ng baryo. Pagkatapos ng kanyang pagsasalita, maraming tao ang nagpalakpakan. Naramdaman ko ang kaba sa dibdib ko. Lalo na ng ilang kapitbahay ang lumapit sa akin at sinabing baka mali ang iniisip ko.
Ligaya, sayang naman, ang laki ng perang inaalok. Baka ito na ang sagot sa kahirapan natin. Tumayo ako sa gitna ng mga tao at huminga ng malalim bago magsalita. Mga kapitbahay, naiintindihan ko ang pangarap natin para sa kaunlaran. Pero huwag tayong basta-basta magpapadala sa magagandang salita. Ang lupa, kapag nawala, hindi na natin mababawi. Hindi lang ito tungkol sa pera, kundi sa kinabukasan ng mga anak natin. Kung ngayon pa lang isusuko na natin ang ating karapatan, paano pa tayong lalaban kapag wala na tayong hawak? Tahimik ang buong lugar. Narinig ko ang mga bulungan, halong pagdududa at paghanga. Nakita ko rin ang mukha ni Anthony. Seryoso, nakatitig sa akin, para bang sinusuri ang bawat salita ko. Pagkatapos ng pulong, lumabas ako ng barangay hall at tumungo sa kalsada. Doon ko siya muling nakita, nakasandal sa kanyang sasakyan, nakahalukip-kip. Impressive, sabi niya habang nakatingin sa akin. Hindi ko akalain na isang tulad mo ang makakapagpatahimik sa buong baryo. Tumingin ako sa kanya ng diretsyo. Hindi ito tungkol sa akin. Ito ay tungkol sa lahat ng magsasaka dito. Hindi mo kami basta-basta mabibili. Bahagya siyang natawa, pero may kakaiba sa kanyang mga mata. Hindi lang ito inis o galit. Para bang may halong paghanga kahit ayaw niyang ipakita. Ligaya, hindi ako sanay na tinatanggihan. Pero ikaw, parang ang sarap mong labanan. Naglakad na ako palayo, hindi na lumingon pa. Ngunit sa likod ng isip ko, naiwan ang kanyang tinig at ang kakaibang titig na hindi ko maipaliwanag. Galit ba iyon o simula ng isang bagay na hindi ko pa kayang intindihin? Habang naglalakad pa uwi, naramdaman kong mas dumoble ang bigat ng laban. Hindi lang lupa ang pinapangalagaan ko ngayon. Para bang kailangan kong harapin ang isang taong hindi lang kayabangan ang dala, kundi isang presensyang pilit gumugulo sa aking isipan. Kinabukasan, maaga pa lang ay abala na ako sa bukid. Kailangan kong tapusin ang pag-aayos ng mga punla bago sumapit ang tanghali. Habang nakayuko ako at nakalubog ang mga paa sa putik, bigla kong narinig ang busina ng kotse mula sa kalsada. Paglingon ko, hindi na ako nagulat nang makita si Anthony na bumaba mula sa kanyang magarang sasakyan. Sa puti niyang sapatos at maayos na damit, halatang wala siyang lugar sa ganitong uri ng kapaligiran. Napailing na lang ako. Ngunit nilapitan niya ako na para bang may malaking dahilan. Ligaya, malakas ang kanyang boses. May halo kumpiyansa na parang siya pa ang may-ari ng buong baryo. Gusto kong makita kung ano ba talaga ang ipinaglalaban mo. Kaya naisip ko, bakit hindi mo ipakita sa akin kung paano ang buhay ninyo dito? Nagtaas ako ng kilay at napahalakhak ng bahagya. Ano sa tingin mo, kaya mong tumagal dito? Hindi ito boardroom meeting na puro salita. Dito, pawis, putik at hirap ang puhunan. Umamba siyang pumasok sa bukid at bago ko pa siya mapigilan, tuluyan na niyang nilubog ang kanyang mamahaling sapatos sa putik. Halos madulas siya sa unang hakbang pa lang. Napangisi ako at halos mapailing. Kita mo na, ni hindi ka pa nakakaisang minuto, hirap ka na agad. Ngumiti siya ng pilit, halatang ayaw ipakitang nahihirapan. Hindi ako basta sumusuko. Sabihin mo na ang dapat kong gawin. Nagkibit balikat ako at itinuro ang mga punla. Kung gusto mo talagang malaman, subukan mong magtanim. Tingnan natin kung tatagal ka. Kinuha niya ang isang kumpol ng palay at sinubukang itanim. Pero halatang wala siyang alam. Mali ang paghawak. Mali ang pagkakabaon. Napailing ako at nilapitan siya. Hindi ganyan. Tingnan mo. Kinuha ko ang kanyang kamay. Itinama ang posisyon ng mga daliri at itinuro kung gaano kalalim dapat ilubog. Sa ilang sandali, nagtagpo ang mga mata namin. Ramdam ko ang init ng kanyang palad, taliwas sa malamig na impresyon na lagi niyang dala. Napilitan akong alisin agad ang kamay ko. Ayaw kong bigyan ng kahulugan ang isang simpleng pagtuturo. Habang tumatagal, lalo siyang nadumihan at pinagpawisan. Pawis sa noo, putik sa pantalon at bahagyang gasgas sa kamay. Ngunit hindi siya tumigil. Sa halip,
mas naging pursigido pa siya. Kita ko sa kanyang mukha ang halong inis at determinasyon. At sa kabila ng lahat, may kakaibang pakiramdam akong sumisiksik sa aking dibdib. Isang tanong na hindi ko pa kayang sagutin. Bakit siya nagsusumikap? Nang sumapit ang tanghali, halos hindi na siya makalakad sa pagod. Umupo siya sa gilid ng bukid at huminga ng malalim. Ngayon naiintindihan ko kung bakit mo ipinaglalaban ito. Hindi madali, pero may halaga. Hindi ito basta lupa lang. Natigilan ako sa kanyang sinabi. Hindi ko inaasahang maririnig mula sa kanya ang ganoong pagkilala. Sa unang pagkakataon, nakita ko ang isang bahagi ng kanyang pagkatao na hindi kayabangan. May maliit na bahagi ng puso kong tila nadurog ang galit ko. Habang kumakain kami ng tanghalian sa ilalim ng puno, nakatingin siya sa paligid. Sa mga palayan, sa mga batang naglalaro, at sa mga matatanda na nagbibiruan habang nagpapahinga. Hindi ko pa naranasan ito, mahina niyang sabi. Sa Maynila, lahat mabilis, lahat tungkol sa pera. Dito, ibang mundo. Hindi ko alam kung ano ang isasagot. Nasanay na akong laging may depensa tuwing kaharap siya. Pero sa sandaling iyon, tila nakakita ako ng ibang Anthony. Hindi ang CEO na suplado at babaero, kundi isang lalaking hindi sanay sa ganoong kabagal na mundo. Ngunit unti-unti itong natutuklasan. Pag-uwi niya kinagabihan, naiwan ako sa may bukid, nakatingin sa papalubog na araw. Ramdam ko ang pagod sa katawan, pero higit doon, may bigat sa dibdib ko. Bakit parang unti-unti akong naguguluhan? Dati, malinaw sa akin na siya ay kaaway, isang taong nais agawin ang lupa namin. Pero ngayon, may halong pagdududa sa iniisip ko. Sa mga sumunod na araw, lagi na siyang bumibisita. Minsan ay may dalang pagkain para sa mga magsasaka. Minsan naman ay nakikisama sa simpleng gawain. Ang mga tao sa baryo, unti-unti ring nasasanay na makita siya. May ilan pa ngang humahanga dahil sa pagbabago ng kanyang kilos. Pero ako, hindi pa rin ako basta-basta naniniwala. Isang gabi, habang naglalakad ako pauwi, nahuli ko siyang nakatayo sa gilid ng kalsada, nakatingin sa buwan. Ligaya, tawag niya nang makita ako. Alam kong hindi mo ako gusto, pero salamat. Dahil sa iyo, natututo akong makita ang mga bagay na matagal ko nang hindi pinapansin. Natahimik ako. Hindi ko alam kung anong sasabihin. Kaya dumiretso na lang ako ng lakad, pilit nilalabanan ang kakaibang damdamin na unti-unting sumisiksik sa puso ko. Ngunit sa isip ko, malinaw na nagsisimula ng magbago ang lahat. At kung magpapatuloy ito, hindi ko alam kung hanggang saan kami dadalhin ng kakaibang koneksyon na ito. Isang gabi, dumating ang isang malakas na bagyo. Ang hangin ay humahampas sa mga puno at ang ulan ay bumubuhos na para bang wala ng bukas. Nagmamadali akong lumabas ng bahay, dala ang aking sako at lubid upang takpan ang mga tanim at siguraduhin na hindi matatangay ang mga ito ng baha. Habang nilulusong ko ang putik at sinisikap na itali ang mga hayop sa kulungan, ramdam ko ang kaba at panghihina. Ang lahat ng pinagpaguran ko, isang iglap lang ay maaaring mawala. Habang nakikipaglaban ako sa buhos ng ulan, narinig ko ang isang tinig na hindi ko inaasahan. Ligaya, ano ba ang ginagawa mo dito? Paglingon ko, si Anthony iyon, nakasuot ng jacket at basang-basa na rin sa ulan. Hindi ko akalaing sa ganitong oras at sitwasyon ay makikita ko siya rito. Hindi ako pwedeng basta-basta pumasok sa bahay habang nandito ang mga tanim at hayop. Kung hindi ko sila aalagaan, sino pa? Sigaw ko pabalik sa malakas na hangin. Lumapit siya at agad akong tinulungan. Kinuha niya ang lubid mula sa aking kamay at siya na mismo ang nag-ayos sa kulungan ng kalabaw. Kitang-kita ko ang hirap sa kanyang mukha. Hindi siya sanay sa ganitong gawain. Ngunit hindi siya umatras. Sa bawat bigwas ng hangin at pagbuhos ng ulan, ramdam ko ang kanyang determinasyon. Nang matapos namin ang pag-aayos ng kulungan, nagtulungan naman kami sa pagtatakip ng mga pananim gamit ang sako at trapal. Lumuhod siya sa putik, hindi alintana ang pagkasira ng kanyang mamahaling sapatos at pantalon. Sa kabila ng lahat ng kayabangan niya, naroon siya,
nakikisama sa hirap na hindi niya kailanman naranasan dati. Matapos ang ilang oras na halos walang tigil na pag-ulan, nagpasya kaming magpahinga sa isang maliit na kubo sa gilid ng bukid. Pareho kaming basang-basa, hingal na hingal at halos nanginginig sa lamig. Tahimik siyang nakaupo, nakatingin sa dilim ng gabi habang patuloy na bumubuhos ang ulan. Ngayon ko lang naranasan ang ganito, mahina niyang sabi. Ang pakiramdam na kailangan mong lumaban para lang mailigtas ang mga bagay na mahalaga sa iyo. Sa Maynila kapag bumagyo, mananatili lang ako sa loob ng kondo at maghihintay na matapos. Pero dito, ibang usapan. Napatingin ako sa kanya at sa unang pagkakataon, hindi ko nakita ang supladong CEO na dati kong kinaiinisan. Nakita ko ang isang lalaking handang magpakahirap para tumulong. Hindi ko alam kung bakit, pero may kakaibang kirot at init sa puso ko. Anthony, mahina kong sagot. Ngayon naiintindihan mo na siguro kung bakit ko ipinaglalaban ang lupa. Hindi lang ito basta pag-aari, buhay namin ito. At kung mawawala ito, mawawala rin ang parte ng pagkatao namin. Tumango siya at ngumiti. Hindi na mayabang kundi puno ng pag-unawa. Salamat, Ligaya. Hindi ko alam kung paano mo nagagawang maging matatag. Siguro kung ako lang, kanina pa ako sumuko. Pero ikaw, hindi ka bumibitaw. Nang gumuti na ang panahon at humina ang ulan, nagpasya kaming bumalik sa kanya-kanya naming bahay. Habang naglalakad ako pa uwi, hindi ko maiwasang isipin ang mga nangyari. Ang dating lalaking iniiwasan at kinaiinisan ko, na yun ay siya ang tumulong sa akin sa oras ng panganib. At bagamat hindi ko inaasahan, may parte sa puso ko na unti-unting naputunaw ang matigas kong damdamin laban sa kanya. Kinabukasan, nagising ako ng maaga upang tingnan ang kalagayan ng aming bukid. Hindi ko akalaing makikita ko ulit si Anthony roon. Nakatayo sa gitna ng bukid, nakatanaw sa paligid na para bang malalim ang iniisip. Lumapit ako sa kanya at tinanong kung bakit siya naroon. Gusto ko lang makita kung ano ang pinaglalaban mo, sagot niya. Ngayon, naiintindihan ko na at hindi ko alam kung bakit. Pero gusto kong nakisama rito, hindi lang bilang bisita, kundi bilang isang taong may malasakit din. Hindi ko alam kung matutuwa ako o mas lalong magdududa, ngunit isang bagay ang malinaw. Nagsisimula nang magbago ang tingin ko sa kanya, at sa likod ng mga mata niya, may nakita akong bagay na hindi ko pa nakikita noon. Isang sinseridad na hindi nabibili ng kahit gaano kalaking halaga. Habang nakatingin kami pareho sa bukid, na unti-unting bumabangon mula sa pinsala ng bagyo, naramdaman kong may paparating na pagbabago sa buhay ko. Isang pagbabagong hindi ko pa lubos maintindihan. Pero alam kong hindi na ako ang dating Ligaya na puro galit at depensa laban kay Anthony. At marahil, hindi na rin siya ang dating CEO na puno ng kayabangan at babaero. May unti-unti nang nangyayaring hindi ko kayang pigilan at iyon ang mas kinakatakutan ko kaysa kahit anong bagyo. Makalipas ang ilang araw mula sa bagyo, unti-unting bumalik sa normal ang aming baryo. Ang mga palay na nakaligtas ay patuloy naming inalagahan at ang mga kubo na tinangay ng hangin ay muling itinayo ng sama-samang pagtutulungan ng mga tao. Ngunit sa kabila ng lahat, isang bagay ang hindi ko maalis sa isip ko. Ang mga sandaling magkasama kami ni Anthony sa gitna ng unos. Doon ko unang nasilayan ang isang panig ng kanyang pagkatao na hindi kayabangan at hindi rin panlilinlang. Isang umaga, maaga akong nagpunta sa palengke upang magbenta ng gulay. May dalang bayong at nakasuot ng simpleng duster. Pinilit kong hindi isipin ang tungkol kay Anthony. Ngunit pagdating ko sa palengke, nagulat ako nang makita siyang naroon, nakatayo sa gilid ng bangketa at tila nagmamasid. Hindi siya nakasuot na yon. Nakasimple lang siyang polo at pantalon at sa unang tingin, para bang isa na lang siyang ordinaryong mamimili. Ligaya, tawag niya, sabay lakad papalapit. Pwede ba akong sumama sa'yo? Napatingin sa amin ang mga tindera, nagbubulungan at nagtatawanan. Siya ba yung taga Maynila?
Ang pogi, pero parang ang sungit, sabi ng isa. Pinilit kong huwag patulan ang mga tingin nila at nagpatuloy lang sa pagtiinda. Ngunit hindi ako inantana ni Anthony. Tumulong siya sa pagtimbang ng gulay at pagbabalot ng mga binili ng mamimili. Sa simula, halatang hindi siya marunong, pero walaunan ay nakayanan din niya. Habang abala kami, may lumapit na matandang babae. Higaya, maswerte ka at tinutulungan ka ng lalaking ito. Hindi lahat ng may kaya, bumababa ng ganito. Napangiti ako pero agad ko ring tinanggal iyon. Ayokong bigyan ng kulay ang ginagawa ni Anthony, pero hindi ko ring maiwasang mapansin ang mga mata ng mga tao sa paligid. Para bang nagbabago ang tingin nila sa kanya. Pag-uwi namin mula sa palengke, nag-alok siyang sumama sa bukid. Doon ko siya pinayagan at muli siyang nakisama sa pagtatanim. Sa bawat araw na lumilipas, tila mas lalong sumasanay siya sa simpleng buhay dito. Ang dating CEO na sanay sa malinis na opisina, ngayon ay natututo ng magbuhat ng sako, magdilig ng pananim, at makihalakhak sa mga magsasaka. Isang gabi, may pistang bayan sa aming baryo. Ang plaza ay puno ng ilaw at banderitas, at lahat ng tao ay abala sa paghahanda. Nagluto ako ng simpleng pansit na dadalhin sa handaan. Nang dumating si Anthony, nagulat ang lahat sa kanyang presensya. Hindi na siya nakasuot ng mamahaling damit, nakasimpleng polo lang at may bitbit pang tray ng kakanin. Gusto kong makisama sa inyo, sabi niya at ikinagulat iyon ng marami. Habang abala ang lahat sa pagluluto at pagsasayawan, hindi ko maiwasang mapansin na parang tuwang-tuwa siya sa simpleng mga bagay. Nakatulong siya sa pagluluto at kahit nagkakamali, nakikita ko ang kanyang pagsisikap. Nang magsimula ang sayawan sa plaza, nagulat ako nang bigla niya akong alukin ng kamay. Ligaya, pwede ba? Napailing ako sa una, pero sa huli, tinanggap ko rin. Habang sumasayaw kami sa gitna ng plaza, naramdaman ko ang titig ng mga tao. Naroon ang halong gulat, uwa at kilig. Para bang lahat ay nagtataka kung paano nagkaharap ang isang CEO at isang magsasaka sa ganitong pagkakataon. Ngunit sa gitna ng kasayahan, dumating ang isang eksenang hindi ko inaasahan. May isang babaeng nakasuot ng magarang damit ang pumasok sa plaza. Halatang galing siya sa Maynila. Makintabang buhok, mataas ang takong at may kumpiyansa sa bawat hakbang. Tumigil si Anthony sa pagsasayaw at tila natigilan. Lumapit ang babae at numipi sa kanya. Anthony, hindi ko akalaing makikita kita rito, sabi ng babae. Ang mga tao ay nagbulungan. Halatang kilala siya ni Anthony. Nakita ko ang bakas ng pagkagulat sa kanyang mukha. Ngunit agad din siyang ngumiti ng formal. Claudia, mahina niyang sambit. Naramdaman ko ang kirot sa dibdib ko. Hindi ko alam kung bakit, pero parang bigla akong napahiya sa harap ng lahat. Ang sayaw na nagsimula ng magaan, biglang natigil. Tinanggal ko ang kamay ko mula sa kanya at umatras ng kaunti. Ang mga mata ni Claudia ay tumingin sa akin mula ulo hanggang paa at bahagyang ngumisi. So, ito pala ang bago mong kinahuhumalingan. Hindi ko na hinintay pa ang sagot ni Anthony. Tumalikod ako at iniwan sila sa gitna ng plaza. Habang naglalakad ako palayo, naramdaman ko ang bigat sa dibdib ko. Ang kirot ng isang bagay na hindi ko man lang inafalang mararamdaman ko para sa kanya. Sa gitna ng kasayahan ng fiesta, ako lamang ang tila naglakad pauwi na may dalang tanong na hindi ko kayang sagutin. Ano nga ba ang lugar ko sa buhay ng isang lalaking gaya niya? At bakit pakiramdam ko, mas masakit pa ito kaysa kahit anong bagyo o unos na dumaan sa aking buhay? Pagkatapos ng gabing iyon sa pista, halos hindi ako nakatulog. Ang mga salita ni Claudia ay paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa isip ko. So ito pala ang bago mong kinahuhumalingan. Para bang binuhusan ako ng malamig na tubig sa harap ng lahat. Nakakahiya at higit sa lahat, masakit. Hindi ko man gustong aminin, pero totoo, nasaktan ako. Hindi ko alam kung bakit ganoon ang bigat na naramdaman ko. Wala naman kaming malinaw na ugnayan ni Anthony. Hindi siya nanligaw, at ako man ay hindi nagpakita ng malinaw na damdamin.
Pero sa kabila ng lahat ng pagtatalo at mga pinagsamahan namin nitong mga nakarahang araw, tila ba may nabuo ng hindi ko namamalayan. Kinabukasan, halos iniiwasan ko siya. Abala ako sa bukid, hindi lumalabas ng bahay kung hindi kailangan. Ayokong makita siyang muli at naalala ang eksenang iyon. Ngunit sa hapon, habang nagdidilig ako ng mga halaman sa harap ng bahay, bigla kong narinig ang tinig niya. Ligaya. Nilingon ko siya at nakita kong nakatayo sa may pintuan ng bakuran. Hindi siya nakangiti tulad ng dati. Sa halip, seryoso ang kanyang mukha. Pwede ba tayong mag-usap? Hindi ako sumagot agad. Nais kong ipakita na hindi gaonon kadaling burahin ang sakit na idinulot niya, kahit hindi niya direktang kasalanan. Sa huli, tumango ako at itinuro ang upuang gawa sa kahoy sa ilalim ng puno. Naupo siya at ilang saglit na katahimikan ang namayani bago siya nagsalita. Alam kong nasaktan ka kagabi, panimula niya. Si Claudia bahagi siya ng nakaraan ko. Oo, totoo, naging kami noon. Pero matagal na iyon at wala na siyang halaga sa akin. Nagtaas ako ng kilay. Wala na? Pero bakit ganon ang reaksyon mo kagabi? Halos nakalimutan mong nandun ako. Napayuko siya, halatang nahihirapan. Nagulat lang ako, hindi ko inaasahang pupunta siya rito at hindi ko rin alam kung paano ipapaliwanag sa iyo sa harap ng lahat. Ligaya, hindi ko sinasadyang masaktan ka, pero gusto kong maging totoo. Totoo ang nakaraan ko. Babaero ako at nasanay akong may mga babaeng dumarating at umaalis sa buhay ko. Pero ngayon, iba ka. Natahimik ako sa huling sinabi niya. May halong galit at gulo sa isip ko. Ngunit ramdam ko rin ang sinseridad sa kanyang boses. Anthony, paano ako makasisiguro na hindi lang ako isa sa mga laro mo? Kilala ka nila bilang isang babaero. Lahat ng iyon, hindi naman imbento. Paano kung pagkatapos ng lahat ng ito, iwan mo rin ako gaya ng iba? Napatingin siya sa akin, diretso sa aking mga mata. Dahil ngayon lang ako natutong matakot. Hindi sa pagkawala ng isang babae, kundi sa pagkawala ng taong nagbigay sa akin ng rason para magbago. Ikaw iyon, Ligaya. Hindi ko inaasahan pero gusto kitang patunayan. Bahagyang lumambot ang puso ko sa sinabi niya, pero pinili kong manatiling matatag. Kung totoo ang sinasabi mo, hindi salita ang kailangan. Gusto kong makita sa gawa. Dahil hindi ako katulad ng mga babaeng nakilala mo. Hindi ako madaling bulahin. Tumango siya at may determinasyong bumakas sa kanyang mukha. Naiintindihan ko at handa akong gawin ang lahat para ipakita sa iyo na seryoso ako. Sa mga sumunod na araw, nakita ko ang pagsisikap niya. Hindi na siya basta-basta bumabalik sa Maynila. Mas pinili niyang manatili sa baryo, tumulong sa mga proyekto at makihalubilo sa mga tao. Nakita ko kung paano siya nakisama sa mga magsasaka. Tinuruan pa siyang mag-araro at mag-ani. Maraming beses siyang nagkapaltos sa kamay at halos sumuko, pero hindi siya tumigil. Minsan, dumating siya sa bahay dala ang mga gamot para sa nanay ko. Narinig ko raw na masakit ang tuhod niya, sabi niya. Nagpatingin ako sa doktor sa bayan. Ito ang binigay na gamot. Hindi ko alam kung paano siya nagkaroon ng malasakit na ganon, pero ramdam ko ang kanyang pagbabago. Kahit ang mga kapitbahay ko ay napansin na rin. Ligaya, sabi ng isa kong kaibigan, parang iba na siya. Hindi na siya yung lalaking suplado't mayabang na dumating dito. Ngunit sa kabila ng lahat, hindi ko pa rin maalis ang takot sa puso ko. Lagi kong naaalala si Claudia at ang mga babaeng iniwan niya. Ayokong ako ang sumunod sa kanilang landas, kaya pinili kong maging maingat. Isang gabi, dumating siya sa bahay at nag-aya ng lakad sa may bukid. Doon, sa ilalim ng mga bituin, muli siyang nagsalita. Ligaya, alam kong hindi pa sapat ang lahat ng ipinakita ko. Pero sana, kahit kaunti, makita mo na hindi na ako ang dating Anthony. Hindi ko sinasabing perpekto ako, pero gusto kong magsimula ulit. At kung papayagan mo, gusto kong kasama ka sa simula na iyon. Habang nakatingin ako sa kanya, ramdam ko ang tibok ng puso kong mabilis at magulo.
Hindi ko pa kayang magbigay ng sagot. Pero alam kong unti-unti may nababasag na pader sa puso ko. At sa kabila ng takot at pangamba, hindi ko maitatanggi. May bahagi sa akin na gustong maniwala na totoo nga ang sinasabi niya. Mula ng gabing kinausap ako ni Anthony sa ilalim ng mga bituin, hindi na nawala sa isipan ko ang bawat salitang binitiwan niya. Ramdam ko ang kanyang sinseridad, pero mas ramdam ko rin ang takot sa aking dibdib. Hindi madaling magtiwala sa isang lalaking kilala bilang babaero at mayabang. Kaya kahit na unti-unti ko nang nararamdaman ang kakaibang tibok ng puso ko tuwing kasama siya, pinipigilan ko pa rin ang sarili kong mahulog. Isang linggo matapos ang aming pag-uusap, dumating ang isang hindi inaasahang bisita. Nakita ko si Claudia na muling bumalik sa baryo. Ngayon ay mas handa siya, nakaayos ng podo at dala-dala ang kanyang mga gamit na parang magtatagal siya roon. Agad siyang naging usap-usapan ng mga tao. Marami ang nagtaka kung bakit siya muling dumating at kung ano ang pakay niya kay Anthony. Ako man ay hindi mapakali. Kinagabihan, habang naglalakad ako pa uwi mula sa bukid, nasalubong ko sina Anthony at Claudia na magkasama. Tila galing sila sa bayan at halata ang pagiging komportable ng babae sa kanya. Natangiti si Claudia habang may hawak pa sa braso ni Anthony. Napahinto ako at hindi ko napigilang mapatitig. Parang may humapdi sa dibdib ko na hindi ko alam kung paano ko ipapaliwanag. Ligaya, tawag ni Anthony nang makita ako. Agad niyang inalis ang braso ni Claudia at lumapit sa akin. Hindi ito tulad ng iniisip mo. Tumingin ako sa kanya, pilit pinatatag ang boses ko. Hindi ko iniisip ang kahit ano. Wala naman akong karapatang magtanong, hindi ba? Ngumiti si Claudia na may halong pang-uuyam. Bakit, Anthony? Siya ba ang dahilan kung bakit ka nananatili rito? Hindi ko akalaing mag-aaksaya ng oras sa isang magsasaka. Nanlamig ang katawan ko sa sinabi niya. Kahit alam kong dapat hindi ko ito intindihin, hindi ko maiwasang masaktan. Pero bago pa ako makasagot, hinarap siya ni Anthony at matigas na nagsalita. Claudia, tigilan mo na. Tama ka, siya ang dahilan kung bakit ako narito. Patwala akong pakialam kung magsasaka siya. Siya ang pinili kong pahalagahan. Nabigla si Claudia at napanganga. Ako man ay hindi makapaniwala sa aking narinig. Sa harap ng taong minsang minahal niya, pinagtanggol niya ako ng walang pag-aalinlangan. Tumalikod si Claudia at umalis na may halatang pagkadismaya sa mukha. Naiwan kaming dalawa ni Anthony sa gitna ng madilim na kalsada. Tahimik at parehong ninanamnam ang bigat ng mga nangyari. Ligaya, muling sabi ni Anthony. Sana kahit papaano, naniwala ka na ngayon na seryoso ako. Hindi ko alam kung paano ako makakasagot. Ramdam ko ang init ng aking mga mata at ang kabog ng dibdib ko. Wala akong nasabi kundi, Anthony, natatakot pa rin ako. Pero salamat. At tuluyan na akong umalis. Dala ang magkahalong kaba at ligaya sa dibdib ko. Kinabukasan, dumating ang balita na magsasagawa ng inspeksyong ang kumpanya ni Anthony tungkol sa lupa. Magdadala sila ng mga board members para kausapin ang barangay at mga magsasaka. Naging abala ang lahat sa paghahanda. Ngunit para sa akin, isa itong pagsubok kung hanggang saan nga ba ang kayang ipaglaban ni Anthony. Kung totoo ang sinabi niya, kailangan niyang ipakita iyon sa harap ng kanyang sariling mga kasamahan. Nang araw ng pulong, dumagsa ang mga tao sa barangay hall. Dumating ang mga board members na pawang nafabarong at nakasakay sa magagarang sasakyan. Dumating din si Anthony, ngunit imbes na tumayo sa tabi nila, naupo siya sa tabi ng mga magsasaka. Nakita ko ang mga bulungan at pagdududa ng ilan, pero hindi siya natinag. Nagsimula ang pagpupulong at isa-isang ipinaliwanag ng mga board members kung gaano kalaki ang kikitain ng kumpanya kung mabibili ang lupa. Maraming magsasaka ang natukso sa mga alok. Ngunit bago pa matapos ang kanilang presentasyon, tumayo si Anthony at hinarap ang lahat. Mga kasama, panimula niya,
kilala ninyo ako bilang CEO ng kumpanyang ito. Dumating ako rito na dala lang ay kayabangan at hangarin na makuha ang lupang ito. Pero ngayong ilang linggo na akong nananatili dito, nakita ko ang tunay na halaga ng lupang ito para sa mga tao. Hindi ito basta lupa. Ito ang buhay nila, alaala ng kanilang pamilya at pundasyon ng kanilang kinabukasan. Hindi ko hahayaang sirain ng kahit anong proyekto ang bagay na iyon. Nagulat ang lahat, kabilang na ang mga board members. May ilan na agad na tumutol at sinabing hindi iyon makabubuti sa kumpanya. Ngunit mariin ang naging tugon ni Anthony. Kung ito ang magiging dahilan para mawalan ako ng posisyon, tatanggapin ko. Mas mahalaga na ipaglaban ang tama kaysa magpatuloy sa maling paraan. Natahimik ang buong bulwagan. Walang makapaniwala na ang dating babaero at mayabang na CEO ay mismong siya ang humarang sa kanilang plano. Ako man ay napaluha habang pinagmamasdan siya. Doon ko tuluyang naramdaman na totoo nga ang pagbabago niya. Hindi na ito tungkol sa akin lamang, kundi tungkol sa lahat ng magsasakang ipinaglaban ko mula pa sa simula. Pagkatapos ng pulong, lumapit siya sa akin. Ligaya, ginawa ko ito hindi lang para sa iyo, kundi para sa lahat dito. Pero higit sa lahat, ginawa ko ito dahil gusto kong ipakita sa iyo na kaya kong magbago. Sana, kahit papaano, buksan mo ang puso mo para sa akin. Hindi ako nakasagot agad. Ngunit sa loob-loob ko, alam kong unti-unti nang nawawala ang takot. Unti-unti nang napapalitan ng isang bagay na mas totoo at mas matibay. Isang damdaming hindi ko na kayang itanggi. Pagkatapos ng pulong kung saan ipinagtanggol ni Anthony ang aming baryo at ang lupa ng mga magsasaka, hindi na naging katulad ng dati ang tingin ng mga tao sa kanya. Ang dating tinitingnan nilang mayabang at dayuhan ay unti-unti nang nagiging bahagi ng komunidad. Halos lahat ay bumilib sa kanyang ginawa, lalo na nang siya mismo ang nagsabi na handa siyang isakripisyo ang kanyang posisyon para lamang protektahan ang aming lupa. Marami ang lumapit sa akin at nagsabing napakaswerte ko raw na nasa tabi ko si Anthony. Ngunit sa puso ko, higit pa sa swerte ang nararamdaman ko, isang hindi maipaliwanag na paghanga na unti-unti na ring humahalo sa pag-ibig. Lumipas ang mga araw at dumating ang piyesta ng baryo. Tulad ng nakagawian, bawat pamilya ay naghanda ng pagkain at nakisama sa kasayahan. Ang plaza ay puno ng ilaw at banderitas. May mga palaro para sa mga bata at sayawan para sa lahat. Kasama ang aking pamilya, nagdala ako ng puto at pansit. Pagdating namin, agad kong narinig ang tawanan at musika. Ang buong baryo ay tila puno ng saya at kulay. Hindi nagtagal, nakita ko si Anthony na lumapit. Hindi na siya nakasuot o mamahaling sapatos. Nakabarong siya na simple lang ang itsura, ngunit bumagay sa kanya. Ngumiti siya at tinanong, "Ligaya, pwede ba akong makisama sa iyo ngayong gabi?" Hindi ko na napigilan ang ngiti ko at tumango. Nagsimula kaming maglibot, kumain ng kakanin, at makihalakhak kasama ang ibang magsasaka. Ang mga bata ay tuwang-tuwa habang kinakausap siya at sa bawat sagot niya naroroon ang kababaang loob na hindi ko inakalang meron siya. Habang naglalakad kami sa paligid ng plaza, biglang nag-umpisa ang sayawan. Isa-isang tinawag ang mga magkapareha na sumayaw sa gitna. Napalapit sa akin si Anthony at nag-alok ng kamay. "Pwede ba?" Hindi ko alam kung bakit. Pero sa pagkakataong iyon, hindi na ako nagdalawang isip. Tinanggap ko ang kanyang kamay at sabay kaming pumunta sa gitna. Habang sumasayaw kami sa mabagal na tugtog ng gitara, ramdam ko ang mga matang nakatingin sa amin. Ang mga tao ay nakangiti, ang ilan ay nagbubulungan. Hindi ko alam kung anong iniisip nila, pero para sa akin, ang mahalaga ay ang sandaling iyon. Ang kanyang mga mata ay nakatitig sa akin, puno ng sinseridad at init. "Ligaya," mahina niyang sabi habang umiikot kami sa gitna ng plaza. Hindi ko akalaing mararanasan ko ang ganito. Dati, ang mga gabi ko ay puno lang ng magagarang bar at ingay ng lungsod. Pero ngayon, sa isang simpleng piyesta sa baryo,
Nararamdaman kong ito ang buhay na matagal kong hinanap. Hindi ko alam kung paano sasagot. Pero alam kong totoo ang kanyang mga salita. Kaya ang nasabi ko lang ay, Anthony, sana hindi lang ito dahil bago sa iyo. Sana hindi lang ito pansamantala. Tumigil siya sandali at mas lalong hinigpitan ang hawak niya sa aking kamay. Ligaya, hindi ito pansamantala. Ikaw ang dahilan kung bakit nagbago ako. Ikaw ang dahilan kung bakit gusto kong manatili dito. Hindi na ako naghahanap ng iba. Ikaw na ang mundo ko. Napatigil ako at ramdam kong namula ang aking pisngi. Hindi ko akalaing maririnig ko iyon mula sa kanya sa harap ng lahat. At bago pa ako makapagsalita, biglang nagsigawan ang mga tao sa paligid. Kiss! 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 Sigaw nila sabay tawa at palakpak. Naramdaman ko ang kaba at hiya. Pero nakita ko ang mga mata ni Anthony at doon ko nabasa ang kanyang tunay na nararamdaman. Dahan-dahan siyang lumapit at bago pa ako makatanggi, hinalikan niya ako sa pisngi. Ang mga tao ay nagsigawan at nagpalakpakan at ako naman ay hindi alam kung saan lulugar. Pagkatapos ng sayawan, naglakad kami papalayo sa plaza. Tahimik lang kami, ngunit sa bawat hakbang, ramdam ko ang tibok ng puso ko na parang sasabog. Nang makarating kami sa gilid ng bukid, tumigil siya at muling nagsalita. Ligaya, hindi ko alam kung kailan ka magiging handa, pero gusto kong malaman mo, mahal na kita. Hindi ito laro, hindi ito biro. Kung kailangan kong maghintay, maghihintay ako. Halos maluha ako sa kanyang mga salita. Hindi ko man kayang sagutin agad ang kanyang damdamin, pero sa loob-loob ko, alam kong hindi na ako ganoong kalayo sa kanya. Ang pader na itinayo ko noon, unti-unti nang nagiging buhangin na nadadala ng hangin. At sa gabing iyon, habang pinagmamasdan ko ang mga bituin, alam kong nagsisimula na ang isang bagay na matagal ko nang pilit iniiwasan. Ang unti-unting pagkahulog ng puso ko kay Anthony Fernandez. Kinabukasan, matapos ang piyesta, nagising akong magaang ang pakiramdam. Parang may kakaibang sigla ang paligid, tila ba mas maliwanag ang araw at mas sariwa ang hangin. Ngunit kasabay ng tuwang iyon ay may halong kaba, dahil malinaw pa rin sa isip ko ang mga salitang binitiwan ni Anthony. Mahal na raw niya ako. Hindi biro ang narinig ko, at hindi rin madaling paniwalaan. Pero hindi ko maitatanggi na ang puso ko ay unti-unti nang nahuhulog sa kanya. Sa mga sumunod na araw, ramdam kong mas naging malapit kami. Madalas na siyang tumulong sa mga gawain sa baryo. Minsan ay kasama siya sa pag-aayos ng irigasyon. Minsan na may nakikipag-usap sa mga magsasaka tungkol sa mga paraan upang mapabuti pa ang ani. Ang mga tao, lalo na ang matatanda, ay natutuwang makita siyang seryoso at walang halong kayabangan. Pero sa kabila ng lahat, ramdam kong may mga matang hindi natutuwa sa pagbabago niyang iyon. Isang hapon, habang nagbibilad ako ng palay sa tapat ng bahay, napansin kong may dumating na mamahaling sasakyan at mula roon ay lumabas si Claudia. Hindi ko na ikinagulat ang presensya niya, pero alam kong may dala na namang gulo ang pagbalik niya. Nakasuot siya ng mamahaling damit at ang bawat kilos ay puno ng kumpiyansa. Ligaya, sabi niya habang nakatingin sa akin mula ulo hanggang paa. Siguro nagtataka ka kung bakit nandito ako ulit. Hindi ako aalis hanggat hindi ko nakukuha si Anthony. Tumigil ako sa ginagawa ko at humarap sa kanya. Kung siya ang pinili mong habulin, problema mo na iyon. Pero hub mong isipin na tatayo lang ako dito nang walang ginagawa. Ngumisi siya at lumapit. Alam mo ba kung sino ka lang? Isa kang simpleng magsasaka. Hindi mo kayang ibigay ang buhay na kaya kong ibigay kay Anthony. Hindi mo siya matutumbasan. Naramdaman ko ang pag-init ng aking dugo, pero pinilit kong manatiling kalmado. Hindi lahat ng tao hinahanap ang yaman, may mga bagay na mas mahalaga kaysa sa pera. Tumawa siya, mahina ngunit may halong panlilibak. Tingnan natin kung hanggang saan ang kaya mong ipaglaban. Pagkatapos niyan sabihin yon, iniwan niya akong naguguluhan at may mabigat na pakiramdam sa dibdib. Kinagabihan,
Dumating si Anthony sa bahay. Halatang pagod siya, ngunit nang makita niya ako, ngumiti agad. Ligaya, gusto kitang makausap. Naupo kami sa harap ng bahay at doon niya ikinuwento na muling nagparamdam si Claudia. Ligaya, sabi niya, ayokong magkaroon ka ng maling akala. Wala na akong nararamdaman para kay Claudia. Ang lahat ng ginagawa ko, para sa iyo at sa baryo. Pero natatakot ako na baka isipin mong may dahilan pa siyang makabalik sa buhay ko. Tahimik lang akong nakatingin sa kanya. Sa loob-loob ko, gusto kong paniwalaan ang bawat salita niya, pero hindi ko maiwasang magkaroon ng duda. Ang nakaraan niya ay hindi basta-basta mawawala. Anthony, sagot ko, hindi ako bulag. Nakita ko kung paano ka nagbago, pero kailangan mong patunayan na hindi ka na magbabalik sa dating ikaw. Hinawakan niya ang aking mga kamay at tinitigan ako ng diretsyo. Ligaya, hindi na ako babalik sa dati. Hindi ko hahayaang mawala ka dahil lang sa nakaraan ko. Ikaw ang pipiliin ko ngayon at sa mga darating na araw. Hindi ko napigilan ang pagluha. May halong takot at pag-asa ang nararamdaman ko. Ngunit isang bagay ang malinaw. Unti-unti na akong natututo na magtiwala. Pagkaraan ng ilang araw, dumating ang pagkakataong sinubok muli ang lahat. Habang nagtitipon ang mga magsasaka para pag-usapan ang mga susunod na hakbang para sa ani, dumating si Claudia na may kasamang abogado. Inihain nila ang ilang dokumento na nagsasabing may karapatan silang bilhin ang lupa dahil umano sa mga kasunduang nilagdaan ng ilang magsasakang natukso sa alok ng kumpanya. Nagulat ang lahat, pati na ako. Napatingin ako kay Anthony at nakita ko ang galit at determinasyon sa kanyang mukha. Hindi ko hahayaan na mangyari ito. Mariin niyang sabi, kung kailangan, lalabanin ko ito sa korte. Walang sino man ang makakaagaw ng lupa ng mga tao rito. Sa harap ng lahat, muling ipinakita ni Anthony ang kanyang paninindigan. At habang nakikita ko siyang ipinagtatanggol hindi lang ako, kundi ang buong baryo, doon ko tuluyang naintindihan na ang kanyang mga salita ay hindi na lamang pangako. Ito ay katotohanan na pinaninindigan niya. Pag-uwi ko ng gabing iyon, hindi ko napigilang umiti kahit may kinakaharap pa kaming problema. Dahil sa kabila ng lahat, naramdaman kong hindi na ako nag-iisa. May kasama na akong handang lumaban para sa akin at para sa lahat ng pinapahalagahan ko. At iyon ay si Anthony, ang dating babaero at supladong CEO, na ngayoy unti-unting natututo kung ano ang tunay na halaga ng pag-ibig at paninindigan. Mula nang dumating ang abogado ni Claudia at ipakita ang dokumentong nagsasabing may ilang magsasaka na pumayag ibenta ang bahagi ng lupa, hindi naging madali ang mga sumunod na araw. Ang baryo ay nahati sa dalawa. Ang ilan ay naniniwala kay Anthony at sa pangakong hindi niya pababayaan ang lupa, habang ang iba na may natukso na ng perang inalok sa kanila. Naging mainit ang mga usapan sa bawat pagtitipon at halos araw-araw ay may nagtatalo kung ano ang mas nararapat gawin. Sa kabila nito, si Anthony ay nanatiling kalmado at matatag. Hindi niya iniwasan ang mga taong kumukwestiyon sa kanya. Sa halip, kinakausap niya isa-isa ang mga magsasaka, pinapaliwanag kung bakit mas mahalaga na manatili ang lupa sa aming mga kamay. Ako man ay kasama niya sa bawat pagkukumbinsi. At kahit mahirap, alam kong unti-unti niyang nakukuha ang tiwala ng marami. Isang araw, biglang nagkasakit si nanay. Ang kanyang tuhod na matagal nang iniinda ay tuluyang bumigay at halos hindi na siya makalakad. Agad akong kinabahan dahil wala kaming sapat na pera para dalhin siya sa bayan at magpagamot. Ngunit bago pa man ako makapagsalita, dumating si Anthony, dala ang isang maliit na bag ng gamot at ilang groceries. Ligaya, sabi niya, ako na ang bahala kay nanay. Hindi ako papayag na maghirap siya habang ako ay nandito. Hindi ko napigilang maiyak. Ang simpleng tulong na iyon ay napakalaking ginhawa para sa amin. At higit pa roon, nakita ko kung gaano na siya kaseryoso sa pagtulong. Hindi lang sa akin, kundi maging sa aking pamilya. Si nanay man ay hindi nakapagpigil. Anthony, mahina niyang sabi habang nakahiga.
Kung totoo ang nararamdaman mo para kay Ligaya, sana ingatan mo siya. Hindi siya sanay masaktan. Tumango si Anthony at marahang hinawakan ang kamay ni nanay. Pangako po, hindi ko siya sasaktan. Sa mga araw na iyon, mas lalo pang bumigat ang laban sa baryo. Dumating ang ilang board members ng kumpanya upang hikayatin muli ang mga tao. May dala silang mga pangako at mas malalaking halaga ng pera. Ang ilan ay muling nag-isip na tanggapin ang alok. Ngunit sa bawat pagtatangka nilang kumbinsihin ang mga tao, naroon si Anthony na mariing tumututol. Hindi niya inalintana kahit pa mga kasamahan niya ang kaharap niya. Kung gusto ninyo ng kita, humanap kayo ng ibang lugar. Hindi ninyo ito makukuha. Isang gabi, matapos ang mahabang araw ng diskusyon sa barangay hall, naglakad kami pauwi ni Anthony. Tahimik kami sa una, ngunit maya-maya ay nagsalita siya. Ligaya, alam kong pagod ka na sa lahat ng ito. Pero gusto kong malaman mo, hindi ako hihinto hanggat hindi ko nakikitang ligtas ang lupa ninyo. Kahit ano pang ipagsugal ko, gagawin ko. Huminto ako at tinitigan siya. Anthony, bakit mo ginagawa ang lahat ng ito? Hindi ba't mas madali kung bumalik ka na lang sa Maynila? Kalimutan mo kami at ipagpatuloy ang dati mong buhay. Umiling siya at marahang ngumiti. Dati, iyon ang buhay ko. Puro pera, puro babae, puro pansamantalang kaligayahan. Pero simula nang makilala kita, nagbago ang lahat. Hindi ko na kayang bumalik sa dati. Ligaya, gusto kong manatili rito dahil sa iyo. Natahimik ako, ramdam ko ang kabog ng puso ko. Alam kong hindi na iyon mga salitang dala ng biro o panandali ang emosyon. Nakikita ko sa kanyang mga mata ang katotohanan. Ngunit hindi ko pa ring maiwasang matakot. Anthony, mahalaga ang sinasabi mo. Pero paano kung dumating ang taraw na magsawa ka? Paano kung bumalik ka sa dating ikaw? Lumapit siya at hinawakan ang aking mga balikat. Ligaya, ipangako ang lahat. Pero isang bagay ang sigurado, mahal na kita. At gagawin ko ang lahat para ipakita iyon sa iyo araw-araw. Hindi na ito tungkol sa kung sino ako noon, kundi kung sino ako ngayon at kung sino ang gusto kong maging kasama mo. Sa gabing iyon, habang nakatayo kami sa ilalim ng mga bituin, naramdaman ko ang isang bagay na matagal kong pilit nilalabanan. Hindi ko man nasabi sa kanya, pero alam kong unti-unti na akong sumusuko sa damdaming hindi ko na kayang itanggi. Kinabukasan, isang magandang balita ang dumating. Ang ilang magsasaka na pumirma ng kontrata ay nagdesisyong bawiin ang kanilang kasunduan matapos makita ang pagpupursige ni Anthony. Bagamat hindi pa tapos ang laban, malaking bagay ang pagkakaisa ng karamihan. Sa unang pagkakataon, nakita kong muli ang pag-asa sa mga mata ng aking mga kapitbahay. At habang pinagmamasdan ko si Anthony na nakikipag-usap at nakikihalakhak sa mga tao, doon ko naisip na baka nga panahon na para hayaan kong dumukas ang puso ko. Dahil sa lahat ng laban na aming kinaharap, isa lang ang hindi nagbago. Ang paninindigan niyang hindi niya ako iiwan. Makalipas ang ilang linggo, dumating ang araw ng formal na pagpupulong kasama ang lahat ng magsasaka at ang kumpanya. Naging mainit ang hangin sa barangay hall, puno ng kaba at pag-asa ang bawat isa. Nasa harap ang ilang board members na nananatiling pursigido na makuha ang lupa. Dala ang iba't ibang presentasyon ng kanilang plano. Ngunit sa gitna nila, nakaupo si Anthony, hindi na bilang kasangga ng kumpanya, kundi bilang kakampi naming mga magsasaka. Nang tumayo ang isa sa mga board members at ipinaliwanag kung gaano kalaki ang kikitain ng lahat kapag pumayag silang ibenta ang lupa. Marami ang natso. Isipin ninyo, wala na kayong iintindihin. Bibigyan kayo ng malaking halaga at trabaho. Hindi ba't iyon naman ang pangarap ng lahat? Halos magkatinginan ang ilan sa mga magsasaka. Halatang nagugulo ang isipan. Ako man ay nakaramdam ng takot. Paano kung bumigay ang karamihan? Ngunit bago pa muling makapagsalita ang board member, tumayo si Anthony
Ang boses niya ay malinaw at matatag. Ang pangarap ng bawat tao ay hindi nabibili. Oo, kailangan natin ng pera para mabuhay. Pero ang lupa, ito ang pinagmumulan ng buhay na iyon. Hindi ako magpapanggap na hindi ako naging bahagi ng kumpanyang ito. Ako ang unang nagdala ng ideya na bilhin ang lupa. Pero ngayon, malinaw sa akin ang pagkakamali ko. Ang lupa ay hindi dapat binibili o kinukuha, kundi pinapangalagaan. Ang lupa ang nagbibigay ng dignidad at kinabukasan. Tahimik ang buong bulwagan. Ang ilan ay tumango, ang iba ay tila napaisip. Ako naman ay napangiti sa loob-loob ko dahil ramdam kong hindi lamang salita ang mga iyon. Galing mismo sa puso niya ang bawat kataga. Pagkatapos ng pagpupulong, lumapit siya sa akin. Ligaya, tapos na ang laban. Hindi na nila maipipilit ang gusto nila. Nasa panig na natin ang karamihan. Halos mangilid ang luha ko sa tuwa. Niyakap ko siya ng mahigpit. Hindi na alintana kung may makakita. Sa mga sandaling iyon, hindi ko na kayang itanggi sa sarili ko. Mahal ko na rin siya. Kinagabihan, nagkaroon ng simpleng salo-salo sa baryo bilang pasasalamat. Ang lahat ay nagdala ng pagkain, may mga gitara at sayawan. Ang mga bata ay tumatakbo-takbo sa paligid, at ang matatanda na may masayang nagkukwentuhan. Ako at si Anthony ay magkasamang nakaupo sa isang gilid. Pinagmamasdan ang kasayahan. Ligaya, bulong niya sa akin. Ngayon natapos na ang lahat. Gusto kong sabihin ulit ang matagal ko nang sinasabi. Mahal kita. At sana, handa ka na ring tanggapin ako. Napatitig ako sa kanya. At sa unang pagkakataon, hindi na ako nag-atubiling sagutin siya. Anthony, natakot ako noon. Natakot akong bata isa lang ako sa mga laro mo. Pero pinatunayan mo sa akin na hindi na ikaw ang dating Anthony Fernandez na kilala ng lahat. Ngayon, kaya ko nang sabihin, mahal na rin kita. Mumiti siya at sa harap ng lahat ng tao sa baryo, dahan-dahan niyang hinawakan ang aking kamay. Ang mga tao ay nagsigawan. Mas lalo na nang marinig nilang binulong ko ang aking damdamin. Mahal ko siya, sigaw ko, sabay tawa. Lumapit ang aking nanay at hinaplos ang aking buhok. Anak, masaya ako para sa iyo. Nakita ko kung paano siya nagbago. Kung siya ang pipiliin mo, alam kong hindi kanya pababayaan. Halos maluha ako sa narinig ko dahil noon ko lamang naramdaman ang ganitong uri ng basbas mula sa ating pamilya. Ngunit sa likod ng kasiyahan, nakita ko si Claudia na nakatayo sa malayo. Nakatitig siya sa amin, halatang puno ng sama ng loob. Sa huli, tumalikod siya at tuluyang umalis. Doon ko naintindihan na hindi lahat ng tao ay mananatili. Ngunit ang mahalaga ay ang mga taong pinili mong mahalin at nanatiling totoo sa iyo. Pagkatapos ng gabing iyon, mas naging malinaw ang lahat sa akin. Ang aming baryo ay ligtas na at higit pa roon, ang puso ko ay natutong magmahal nang walang takot. Sa tabi ni Anthony, alam kong may bagong simula na naghihintay. Isang simula na puno ng pag-asa, tapang at pag-ibig na hindi ko kailanman inakalang mararanasan ko mula sa isang dating babaero at supladong CEO. Mula nang umamin ako ng damdamin kay Anthony at tanggapin ko rin ang kanya, tila ba nagbago ang kulay ng aking mundo. Ang bawat araw ay mas magaan. Ang bawat trabaho sa bukid ay may kasamang ngiti, at ang bawat tingin ko sa kanya ay puno ng pag-asa. Hindi na siya ang dating estranghero na mayabang at matigas ang puso, kundi isang lalaking natuto at nagpa siyang maging bahagi ng aming simpleng baryo. Ngunit alam ko ring hindi magiging madali ang lahat. Kahit nagtagumpay kami laban sa mga plano ng kumpanya, may mga pagsubok pa ring haharapin. Isang umaga, habang abala ako sa pagbubungkal ng lupa, dumating si Anthony na may dalang pagkain at inumin. Ligaya, magpahinga ka muna. Ako na ang bahala rito, sabi niya. Natawa ako at umiling. Hindi ka talaga titigil hanggat hindi mo nagagawa ang lahat ng gawain dito, ano? Pero kahit ganon, hinayaan ko siyang magtrabaho. Pinagmamasdan ko siya habang nakayuko, may putik sa mukha at pawis na dumadaloy sa noo. Dati,
Hindi ko inakalang makikita ko siyang ganito. Isang CEO na sanay sa luho at karangyaan, ngayon natutong yumuko sa lupa na dati nais niyang bilhin. Habang pinagmamasdan ko siya, lumapit si nanay na nakasandal sa kanyang tungkod. Anak, bulong niya, iba na siya. Kita ko kung paano siya nagbago. Kung siya ang pinili mo, tanggap ko na rin. Naluha ako sa sinabi ni nanay. Para sa akin, malaking bagay na nakikita niyang hindi ako nag-iisa, na may taong handang samahan ako sa hirap at gunhawa. Ngunit dahil sa totoo lang, ngayon ko lang natagpuan ang bagay na hindi kayang ibigay ng pera, ang tahanan. Naramdaman kong uminit ang aking mga mata. Wala na akong kayang sabihin pa. Ngunit kasabay ng lungkot sa mga maaaring mangyari, naroon din ang tuwa na ako at ang baryo ay naging dahilan ng kanyang pagbabagong loob. Dumating ang araw ng huling pagpupulong kasama ang kumpanya. Ang ilan sa mga board members ay dumating. At doon formal nilang inihayag na si Anthony ay tatanggalin sa kanyang posisyon bilang CEO. Ramdam ko ang pagkabigla ng mga tao at ako mismo ay halos hindi makapaniwala. Ngunit ang mas nakakagulat, imbes na malungkot o magalit, nakangiti lamang si Anthony. Kung ito ang kapalit ng aking paninindigan, tatanggapin ko. Hindi ako nagsisisi. Ang mahalaga ay hindi ninyo naagaw ang lupa ng mga tao. Pagkatapos ng pagpupulong, agad siyang nilapitan ng mga magsasaka. Halos lahat ay lumapit upang pasalamatan siya. Ang iba na may niyakap siya. Anthony, hindi ka namin makakalimutan, sabi ng isa. Ikaw ang dahilan kung bakit nanatili ang lupa sa amin. Ako naman ay hindi na nakapigil at niyakap siya ng mahigpit. Sa puso ko, alam kong kahit anong mawala sa kanya, hindi siya kailanman magiging talunan. Lumipas ang mga linggo at sa kabila ng pagkawala niya sa posisyon, masaya pa rin si Anthony sa pananatili niya sa aming baryo. Tinulungan niya ang mga magsasaka sa pagbabalak ng mga bagong paraan upang mas mapabuti ang ani. Tinuruan niya rin ang mga kabataan ng kaalaman mula sa Maynila. Paano magnegosyo, paano mag-ipon, at paano magpahalaga sa maliit na bagay. Sa bawat araw, lalo kong nakikita ang lalaking hindi na ang dating babaero at supladong CEO, kundi isang taong natutong magmahal ng totoo. Isang gabi, naglakad kami sa gilid ng bukid. Tahimik ang paligid at ang tanging tunog ay ang kuliglig sa dilim. Doon siya muling nagsalita. Ligaya, alam kong marami na tayong pinagdaanan. Pero ngayon, gusto ko nang gawin itong malinaw. Hindi ko lang gusto manatili sa tabi mo bilang kasintahan. Gusto kong maging kasama ka sa buong buhay ko. Ligaya, handa ka na bang maging parte ng bagong simula natin? Napatitig ako sa kanya at sa ilalim ng liwanag ng buwan, ramdam ko ang tibok ng puso kong puno ng pag-ibig. Anthony, mahina kong sagot. Hindi ko alam kung anong mangyayari sa hinaharap. Pero alam ko na kung kasama kita, kaya kong harapin ang lahat. Oo, handa na ako. At sa gabing iyon, sa gitna ng katahimikan ng bukid, nagsimula ang panibagong pangako. Isang pangakong hindi na kayang sirain ng pera, galit, o nakaraan. Isang pangakong tinatakan hindi ng yaman, kundi ng tunay na pag-ibig. Mula nang umamin kami ng damdamin sa isa't isa, mas naging magaan ang lahat. Sa bawat umaga, kasama ko na si Anthony sa bukid. Hindi na siya nagrereklamo kapag nalulubog sa putik ang kanyang sapatos o kapag nasusunog ng araw ang kanyang balat. Sa halip, natututo siyang ngumiti at tumawa habang tinuturuan ko siya ng mga gawain. Sa bawat tingin ko sa kanya, hindi ko na nakikita ang dating supladong CEO, kundi isang lalaking handang yakapin ang buhay na minsan niyang minamaliit. Ngunit kasabay ng mga masayang sandali, ay naroon pa rin ang mga alaala ng nakaraan. Minsan hindi ko maiwasang maalala ang mga salitang binitiwan ni Claudia, na isa lang akong magsasaka at hindi ko kayang ibigay ang marangyang buhay na kayang ialok niya kay Anthony. Bagamat pinipilit kong kalimutan iyon,
May mga gabi na nanunumbalik ang aking pag-aalinlangan. Lalo na't minsan ay nakakatanggap pa si Anthony ng mga tawag mula sa Maynila. Mga dating kasamahan niyang nais pa ring bumalik siya sa kanyang dating mundo. Isang gabi, habang nakaupo kami sa may gilid ng bukid, tinanong ko siya, "Anthony, hindi mo ba namimiss ang buhay mo sa Maynila? Ang mga magarang lugar, ang magagarang tao, ang lahat ng nakasanayan mo?" Tahimik siyang tumingin sa akin bago sumagot. "Ligaya, minsan naiisip ko rin iyon. Pero sa tuwing titignan kita at ang buhay na kasama kita, alam kong hindi ko na kailangan pang hanapin ang nakaraan. Ang tahanan ko, nandito na." Napaluha ako sa kanyang sinabi. Doon ko naunawaan na hindi ko kailangang ikumpara ang sarili ko sa iba. Ang mahalaga ay ang pinili niya at ako ang pinili niya. Hindi nagtagal, dumating ang araw na muling bumalik ang ilang board members sa baryo. Hindi na sila nakaniti gaya ng dati. Halatang galit sila kay Anthony dahil sa kanyang desisyon. "Fernandez," sabi ng isa, "sinira mo ang lahat ng plano ng kumpanya. Nawala ang milyong-milyong kikitain natin dahil sa iyo. Hindi ka na bahagi ng kumpanya, pero wag mong akalaing titigil na kami." Tumindig si Anthony at hinarap sila. "Kung kaya ninyong mabuhay sa pamamagitan ng pagwasak sa buhay ng iba, hindi na ako kabilang doon. Gawin ninyo ang gusto ninyo, pero hindi ninyo na mahahawakan ang baryong ito." Ang boses niya ay puno ng tapang at kitang-kita ko ang respeto ng mga magsasaka na nakapalibot. Pagkatapos ng kanilang pag-alis, lumapit sa akin si Anthony at mahigpit akong hinawakan sa kamay. "Ligaya, ito na ang huling pagkakataon na haharapin natin sila. Wala na akong babalikan sa Maynila. Ang buhay ko nandito na. At kung papayagan mo, gusto kong magsimula tayo ng sarili nating pamilya." Halos mapahinto ang tibok ng puso ko sa narinig ko. Hindi ko alam kung paano ako makakasagot, ngunit sa loob-loob ko, iyon din ang matagal ko nang pinapangarap. "Anthony," mahina kong sabi, "hindi ko akalaing darating ang araw na ito. Pero oo, handa akong magsimula kasama ka." Kinabukasan, nagkaroon ng malaking pagtitipon sa baryo bilang pasasalamat sa lahat ng pinagdaanan. Lahat ng tao ay nagdala ng pagkain at ang buong plaza ay puno ng tawanan at musika. Sa gitna ng kasayahan, tumayo si Anthony at humarap sa lahat. "Mga kasama, salamat sa pagtanggap ninyo sa akin. Hindi ko inakalang makakahanap ako ng tahanan dito. Pero higit sa lahat, salamat kay Ligaya. Siya ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng buhay." Pagkatapos niyang magsalita, lumapit siya sa akin at sa harap ng lahat ay marahang lumuhod. "Ligaya, hindi ko na kayang palamtasin pa ang sandaling ito. Gusto kong ipagsigawan sa lahat kung gaano kita kamahal. Ligaya, pakakasalan mo ba ako?" Naramdaman kong bumilis ang tibok ng puso ko at halos mapaluha ako sa sobrang tuwa. Ang mga tao ay nagsigawan, ang iba'y nagbalakpakan. "Oo, Anthony," sagot ko na halos hindi ko na mapigilan ng emosyon. "Oo, pakakasalan kita." Sa gabing iyon, sa ilalim ng mga bituin at sa harap ng lahat ng taong naging saksi sa aming laban, tuluyan nang natuldukan ang lahat ng takot at pag-aalinlangan. Ang dating babaero at supladong CEO na dumating sa aming baryo upang kunin ang aming lupa ay siya ring lalaking natutong magmahal ng totoo at tumanggap ng bagong buhay. At ako, ang simpleng magsasaka, ang naging dahilan ng kanyang pagbabago. Habang yakap ko siya at nakikinig sa sigawan ng mga tao, alam kong tapos na ang lahat ng laban. Ang susunod na kabanata ay hindi na tungkol sa lupa, kundi tungkol sa pag-ibig na kahit kailan ay hindi kayang bilhin ng kahit gaano kalaking yaman.